Nakakainis. Ilang taon na ako nagservisyo sa Diego ngayon, nilipat ako sa isang bayan. Napakawalang asal ng mga Indio. Padre, isang Indio din naman ang may-ari ng bahay na ito. Wala akong pakialam. Napakatamad talaga ng mga Indio at makasalanan pa. Hindi marunong magkumpisal. Walang pagbabago sa kalagayan ng bayan. Maaaring masaktan mo si Kapitan. Matagal na yung pinagpaligay ni Tiago na siya ay isang hindi Indio. Padre, ang sakit mo naman magsalita. Parang hindi mo matalik na kaibigan si Kapitan Tiago. At ninong ko naman ang anak niyan si Maria Clara. Di ba kaibigan mo din yung yumaon na si Don Rafael? Umigil ka! Akala ko sino ka matalino magsalita. Mas ka nga sa akin paningin. Aba, nandito na pala ang aking matalik na pinsan. At kasama niya pala si... Crisostomo Ibarra, magsalin po. Masaya akong makilala kayong lahat. Crisostomo, dito ka muna. Maywan mo na kita. Reverensya, kayo po ba si Padre Damaso? Ang matalik na kaibigan ng aking yumawang ama? Ha, bata. Tama ka. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit, kailan may hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Kilala mo pala si Padre Damaso? Wala ka pong mata? Kami din, senyora. Ako ay nakatingin sa iyong ulat na buhok. Ganito mo. Ilang taon ka nag-aral sa Europa? 7 taon po. 7 taon? Naku, baka nakalimutan mo na ang bayan ito. Naku, baka ako nga nalimutan ng bayan ito. Bata, sabihin mo nga bakit ito pumarito? Nais ko pong mas makilala ang bansa kong sinilangan at malaman kung paano at bakit namatay ang aking ama. Pumarito ka sa Pilipinas upang mas makilala ang bayang ito. Alam nating lahat ng mga Indio ang mga nakatira dito. Reverensya, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Higit na mas mayaman ang bansang Pilipinas, gaya ng bansang Espanya. Ha! Ganito ng mga binata ngayon? Akala mo kung sino magsalita? Senyores, huwag kayong magtataka sa aming dating mga kura, sapagkat ganyan na siya dati pa. Pagpaumanhin ninyo, ngunit kailangan ko nang umalis. Aba, iho. Karating mo lang. Karating na si Maria Clara. Sinundo siya ni Isabel. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa akin, ngunit kailangan ko na pong umalis. Marami pa po akong aasikasuhin, at bukas sa bukas din po ay babalik din po ako. Hindi ako maaaring kamali. Ang iyong ama ay namatay sa bilangguan. Si Rafael Ibarra, pinagbintangang erehe at filibustero ni Padre Damaso. Maaari niyo bang ikwento sa akin ang buong pangyayari? At bakit po namatay ang aking ama? Baby, bobo. Di ba hindi siya marunong magsalat? Para siyang palapos yung dala. Tigilan niyo ako. Baka kung anong magawa ko sa inyo. Tigilan niyo ako. Nagpipila mo po kami! Baka mo sila. Hindi ko kayo sa mga bata. Sabi mo. Narita, lumipat ka na sa Malabon. Nandun na servisyo ng mga si Padre Damaso. Wala na siyang servisyo sa San Diego. Mag-dictate ka na at magpaalam ka na sa mga kaibigan mo. Ano ka ba? Masiyang ang anak mo sa San Diego. At alam kong masisiyan siya doon. Isa pa, nandoon si Ibarra. Oo nga pala. Tama nga si Pinsan. Nandito pala si Crisostomo. Nagpasyal dito. Nakalimutan mo na ata ako. Siguro may iba ka na nakitang babae sa pinuntahan mo. Maaari ba naman kitang malimutan? Araw at gabi ay ikaw lamang ang aking iniisip. Ikaw talaga, kaso mo, hindi talaga kita nakalimutan. Naalala ko pa na naglalaro tayo sa Beetares, sinasabihan nila ako na nakalimutan kita. Pero hindi kita nakalimutan kay Sosto mo. Maria Clara. Bukas, sa Dos Los Santos na, magdala ka bukas ng mga bulaklak para ialay mo sa inyong libingan ng iyong ama. Sige Maria, aalis na ako.
ayoko na. Napakasela naman ito. Oo nga, bagong libing pa tayo yan ah. Tignan mo nga. May mga buhok at buto pa. May kahit na dugo. Ay, hindi ba katapat sa inyo kayo? 20 araw pa lang. Pero, pinokay na sa akin kaya nilipat para ilipat sa sementeryo ng mga Chino. Umulan at walang ilaw kaya nahirapan ako kaya tinapo ko na lang sa ilog. Ah, ang ibig mong sabihin, ang isang taong pinapahukay ay nililipat sa sementeryo ng mga makasalanan. Oo, tsak na may malaking kasalanan ng tao ngayon. Ah, alam ko na. Nasaan ba? Sa likod po ng malaking krus, senyor. Dito ba? Ngunit hindi ko po naalala ang lugar nito. Sandali lang po at pagtatanong ko. Magandang hapon. Alam niyo ba kung nasaan ang malaking krus dito? Cruz. Ah, yung malaking cruz. Sinunog ko na yun eh. Ha? Ngunit bakit niyo naman ginawa yun? Napagutusan lamang po ako ng malaking kura. At anong ginawa mo sa bangkay? Sinabi na sa akin ng malaking kura na dalhin iyon sa libingan ng mga inchik. At ginawa mo naman? Huwag po kayong magalit, senyor. Mabigat po ang pangkay at umuulan pa ng gabing iyon. Kaya itinapon ko na lamang po sa ilog. Tinapon? Bakit mo itinapon? Hindi mo ba alam na sa kabaliwan yung ginawa mo? Ikaw ba ang pari ng bayan nito? Anong karapatan mo ipahukay ang bangkay ng aking ama? Binata, hindi kita naiintindihan. Wala akong pinahuhukay dito. Huwag ka magsinungaling. Nagkamali ka sa paghukay ng bangkay ng aking ama. Nagkakamali ka. Hindi ako ang nagpahukay ng bangkay ng ama mo. Tanging ako lang ang pumalit kay Padre Damaso. Mamaya iba-ibang team. Mamaya sa ibang team malagay yun eh. Yung ibang ano. Tara. Kuya, magkano ba kinita mo ngayong buwan? 2 piso. Bakit? Nais kong bayaran yung sinabi nilang inakaw ko. Ha? Sira ka ba? Di ba 2 piso ang binibintang nila sa'yo? Kahit magtrabaho ako lang isang taon dito, hindi ko makabayaran yan. Ngunit, di talaga ako nagnakaw. Hindi ako nagnakaw, kuya. Pag nalaman to ng inay, natatakot ako. Huwag ka mag-alala. Siguradong hindi maniniwala ang inay na nagnakaw ka. Ngunit, di talaga ako nagnakaw, kuya. Basilio, may utang kang 2 real sa hindi tama magkapagtunog na kampana. At Crispin, hindi ka pwedeng umuwi hanggat hindi mo sinasauli ang ninakaw ng pera. Ngunit, di talaga ako nagnakaw. Magsisinungaling ka pa. Matagal na po namin hindi na nakita ang ina. Hayaan niyo na po kami makita siya. Kuya, tulungan mo ako. Papatayin nila ako. Kuya! 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 Wala nang natira? Ngunit paano ng mga anak mo? Bakit? May reklamo ka? Wala. Wala. Teka, nasaan mo pala ang mga batang iyon? Nasa kumbento pa sila, ngunit pauwi na rin sila. Sandali! Di mo ba sila hihintayin? Inutusan mo ba ako? Aalis ako kung kailan ko gusto. Naku, magsasay na lamang ako ulit. Para sa mga yan, Ale? Para sa Kura, nais ko sana siyang makausap. May sakit ang Kura ngayon. Para saan ba mga ito? Ilang araw na kasi hindi umuwi si Crispin. Crispin? Kung gano'n, ikaw ay na ng mga magnanakaw, o may pagtapos magnakaw ng batang ngayon, tumakas rin. Iutusan ba ako ng mga Kura na pumunta sa kwartel at magsuplong? Sa katunayan, papunta ng mga gwardiya sibil sa inyong tahanan para huliin ang mga magnanakaw mong anak. Hindi! Hindi magnanakaw ang mga anak ko! Hoy, ina ng mga magnanakaw, huwag mo iyakan ang anak mo. Wala kang papala sa kanila din. Nagmano rin sila sa kanilang ama. Ikaw ba si Sisa, ina ng mga magnanakaw? Opo, ako nga ho. Ngunit hindi magnanakaw ang mga anak ko. Huwag mo nang ipagkaila kung ayaw mo nang madagdagan ng sitwasyon. Sabihin mo na kung nasaan si Crispin. Pero senyor, ilang araw ko na pong hindi nakikita si Crispin. Eh kung ganon, sauli mo na lamang ang perang ninakaw ng iyong mga anak. Senyor, nang minsan nagugutom ang aking mga anak, hindi po yan ang magagawang magnakaw. Maniwala po kayo. Sinungaling! Kung yan, gusto mo. Ikaw ay kukulong namin hanggang hindi mo sinasauli ang mga... Pero wala ko talaga ninakaw ang mga anak ko, senyor. Huwag yung mga kulong, mawa po kayo sa akin.
tulungan hanggat di mo magsamin ito. Senyor! Kamalian ang pura yan. Pakawalan niyo siya at huwag kang gagambalain pa. At kung gusto ng kura maibalik ang kanyang ginto, manalangin siya kay San Antonio. Malis ka na rito. Wala ka na ipapakain ng gobyerno sa'yo. Mahal ko, nagustuhan mo ba ang pagkakagawa ko sa tinayo kong paral? Siyempre naman, mahal ko. Hindi man lamang niya ako binati sa aking pagdating. Talagang tumaas ng kanyang tingin sa kanyang sarili. Nakarating lamang siya sa Europa at akalain mo kung sino umasta. Huwag mo na lamang pansinin ang kanyang sinasabi, mahal ko. Kung alam mo lamang kung gaano ako nagtitimpi sa kurang yan. Katulad lamang siya ng kanyang ama. Akalain mo isang disyente ngunit hindi rin marunong gumalang sa batas ng simbahan. Patawarin mo ako, Maria Clara, ngunit hindi ko na ito matitiis ba? Tama lamang na siya'y pinarusahan, namamatay sa kulungan. At Hayaan ko kayong insultuin ako, ngunit wag yung insultuin ang alaala ng aking ama. Maghunos dili kay Ibarra, alagad ng Diyos ang kinakalaban mo. Alagad ng Diyos? Paano niyo nasabing alagad siya ng Diyos? Eh siya ang naging dahilan kung bakit napunta sa kabiguan ng aking ama. At naging dahilan ng kanyang pagkamatay. At ngayon, binabastos niya pa ang alaala ng aking ama. Gusto mo pakiusap. Alang-alang mo na sa akin, huwag mo saktan si Padre Damaso. Maria Clara, kung di lamang kita mahal, eh baka nakita niya na kumitugo pa talagang dumadaloy sa mga ugat ng paring ito. Guardia Civil, Bakit po, senyora? sino yung kumakanta? Siya po ang baliw. Dalhin niyo siya rito. Susunod po, senyora. Tara, baliw. Tuwama ka sa akin. Ito na po siya, senyora. Pakantahin mo siya. Hoy, baliw. Umawit ka. Awit na. Awit na. Magaling, Guardia Civil. Maaari ka nang umalis. Susunod po, senyora. Hoy, baliw. Baliw? Ako ang baliw. Sumayaw ka. Sumayaw? Oo, gayahin mo ako. Sumasayaw ang matandang. Ikaw ang baliw. Baliw. Ako? Ako ang baliw? Oo, ikaw nga. At dinutusan kitang sumayaw. Ayoko. Baliw lang ang sumasayaw. Sabi nang ikaw ang baliw. Solusyon! Ano ba itong ginagawa mo? Bitiwan mo nga ako. Tuturuan ko ng tuneksyon itong baliw na to. Hindi ka na naawa. May sira rin talaga eh, no? Tugo. Mga anak ko. Crispin, Basilio, mga anak ko. Guardia Civil! Bihisan niyo at gamutin tong babae ito at bukas sa bukas ay dalhin niyo sa bahay ni Crisostomo Ibarra. Hindi ka na, sisa. Kaya pala, ba niya pagtingin niya? Magandang gabi, Kapitan Tiago at Isabel. May kasama kayo. Oo. Magandang gabi po, Kapitan Tiago. Ako po pala si Alfonso Linares. Magandang gabi sa iyo. Kamusta ang kalagayan ni Maria Clara? Wala pa rin pagbabago, kundi bush. Kamusta nang yung pakiramdam, Iya? Sumasakit pa rin po ang aking ulo, Doktor. Nasaan na siya? Kaya pala, yan. Padre Damaso. Maria Clara! Nandun po siya nagpapahinga. Padre Damaso, salamat po sa pagbisita namin. Labis ako nag-alala sa'yo, Iya.
Magpagaling ka agad. Opo. O sige, Iha. Naiwanan muna kita. Opo, Padre. Padre Damaso, Victorina, sino yung kasama mo? ang totoo niyan, kanina ko pa siya gustong ipakilala sa inyo. Padre, siya si Alfonso Linares, ang inaanak ng inyong bayaw. Inaanak ng aking bayaw? Ikaw na nga bang inaanak ni Carlicos? Opo, ako na nga po, Padre. Anong sayakot ngayon nakita na kita, Iho? Ako rin po, Padre. Matagal ko na po kayong gustong makilala. Nandito po siya upang maghanap ng mapapangasawa, Padre. Mapapangasawa. Madali lamang yan, Iho. Maghintay ka lamang. Ano ba naman yan? Ang papangit naman ng dumadaan. Hoy na bandera, kami ba pinariringgan mo? Bakit? Natamaan ka? At anong sabi mo? Labandera? Gusto mo plancha yung kayang buhok mong kulot? Hoy matandang mangkukulam. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino kang maganda? Anong sabi mo? Gusto mo mag-toast tayo? Hindi kita uurungan. Magsitigil nga kayong dalawa para kayong mga bata. Pagsabihin mo yung asawang mukhang mangkukulam. Kung hindi ka lang isang babae. Sabi ni Victorina, wala tayong makapala sa mga yun. Kapal ng mukha mo. Ang pilay na peke manggagamot. Bakit hindi mo man lang hinamon yung mayayabang na alpas na yun? Mukhang bang may laban sa kanila. Ikaw, Alfonso, binabalaan kita. Kapag hindi mo sila hinamon, hindi kayo makakasal kay Maria Clara. At malalaman ng mga tao ang tunay mong pagkatao. Maria, Gusto mo? mahal ko. Tinulungan ako ni Elias para makatakas. Tawarin mo ako, mahal ko. Hindi masama ang loob ko sa'yo. Ako ang patawarin mo. Dahil kailangan ko nang lumayo sa'yo at sa bayang ito. Hindi. Hindi ka dapat humingi ng tawad. Dahil nasisiguro ko mag-aaninlangan ka kapag nalaman mo. Nalaman kong ano. Ang tunay kong ama ay ang kinasasakalaman mong si Padre Damaso. Ngunit paano? Basta lagi mong tatandaan, kahit nasan ka man, ikaw lang ang iibigin ko pa sa mo. Paalam, Maria Clara. Hindi. Hindi ito maaari, mahal ko. Anong nangyari sa'yo, anak ko? Masaya na po ba kayo? Anong ibig mong sabihin? Wala na siya. Patay na siya. Wala na ang taong mahal ko. Ngunit, Tanging si Ibarra lang ang mahal ko. Wala nang iba. Hindi ko mahal si Alfonso at hindi ako magpapakasal sa kanya. ngunit, Nang magpapakasal sa aming dalawa, magpapakamatay ako. patawarin mo ako, Iha. Patawarin mo ako. Kung nangimasok ako sa buhay mo, sa buhay ninyo ni Ibarra, patawarin mo ako. Magbubanghan na lamang ako. Kung yan ang iyong kagustuhan. Diyos ko, ito na ba ang parusa sa lahat ng mga kasalanan ko? Inay! Sino ka? Ako po to, si Basilio, ang inyong anak. Anak ko? Hindi kita kilala. Inay, huwag po kayong matakot sa akin. Basilio? Opo. Anak ko? Ako nga po ang inyong anak. Ang anak ko. Inay! Bakit niyo po ako iniwan? Iho, Ginoo, anong gusto mong gawin sa iyong ina? gusto ko po siya ilinisin dahil ngunit wala po kami sa lapi. Kumuha ka na lamang ng panggatong. Malapit ang aking kamatayan at sunugin mo ang aming mga katawan hanggang ito'y maging abo. Hindi ko man lamang masisilayan ang pagsikat ng araw sa aking bayan. Ano?